Atin pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Romans chapter 6, verses 13 to 14. 13. Nor must you surrender any part of yourselves to sin to be used for wicked purposes. Instead, give yourselves to God as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being to Him, to be used for righteous purposes. 14. Sin must not be your master, for you do not live under law, but under God's grace. Before we be seated, let us pray. Father God, thank you so much for this wonderful day that you have made unto us. Salamat po, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang pagsamba sa iyong presensya na aming naranasan kanina. We do believe that you are here in our midst, oh God. Nagpapatunay lamang na mahal mo ang bawat isa sa amin. Kaya naman sa umagang ito, Lord, ibibigay po namin sa iyo ng buo ang aming buhay. Ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, ang aming espiritu, Panginoon, patuloy naming idinadala sa trono ng iyong biyaya. Holy Spirit, continue to minister unto us this morning as we listen to your word, O God. Lord, hayaan mo na magkaroon kami ng kauhawan, magkaroon kami ng kagutuman sa iyong mga salita. Maliban na hindi kami magutom, mauhaw sa mga salita mo. Ang mga salitang ipapahayag mo sa amin sa umagang ito, mawawalan po ito ng saysay, Panginoon. O Holy Spirit, help us this morning. Tulungan niyo po kami, Panginoon, maging ang iyong abang lingkod. Itago mo po sa iyong likuran. Gamitin mo po ang aking bibig, ang aking boses, Panginoon, upang ipahayag ang iyong mensahe para sa amin. Purihin ka, pasalamatan ka, we commit to you everything. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palapakan po natin, Panginoon. You may be seated. Yan. Are you blessed? Parang si Bishop lang yata eh. Alam niyo po ba, yung salitang amen at pag-response sa Panginoon, pag sinabi po niya yan, siguraduhin nyo na galing sa puso nyo. Tama po ba? Kasi sa langit, mayroong recorder doon. Hello? See to it, when we say amen and hallelujah, kailangan nanggaling sa puso natin. Kasi may kaakibat po yan na pagpapala na nagmumula sa ating Diyos na buhay. Sumasang-ayon tayo sa sinasabi ng Panginoon, at kapag sumasang-ayon tayo, kailangan patunayan natin na hindi lamang sa bibig, kundi we must apply in our lives. Amen? Sa ngayong umaga, huwag muna tayong magpatumpik-tumpik pa, sabi sa salitang Tagalog, yung malalim na Tagalog. Diretso na ho tayo sa salita ng Panginoon. Pag-aaralan po natin ngayon, kasi nung na-schedule po ako ni Bishop nung Sunday, nag-pray na po ako, Lord, ano po ba talaga ang mensahe mo para sa amin? Kaya po sinabi kong para sa amin, including myself. Diba? Alam niyo po, mga pastor, hindi po yan ibig sabihin, pag nagmimensahe, hindi ibig sabihin para lang sa inyo. Tama po ba? Para din yan sa amin. Kasi, mahirap po na nangangaral tayo ng salita ng Diyos kung hindi yung nakikita sa buhay natin. Right? It is right or it is left? Tama po? Kasi mahirap na nangangaral ka, hindi mo ina-apply, hindi mo sinapamuhay. So, dapat, we must live what we believe. And what we believe, we must apply it in our lives. Kasi, yan ang magbabago sa buhay mo at sa buhay ko. At hindi lang magbabago, ito yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, na kasama natin ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos. Amen? Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. Bishop, gayahin ko si Pastor Oli? 2 hours? 3 hours? Hindi po ako matagal. Pag tumagal po ako, sabihin niyong time out. Amen? Hallelujah.
Si Lord naman, hindi naman siya nagbabase sa pahabaan. Alam ko, ang mga salita ng Diyos, hindi lahat na nakakatsap natin. Merong salita lang na nagbibigay sa atin ng rema. Ibig sabihin, nag-i-strike sa ating puso, sa ating isip, na yung salitang yun, kapag narinig mo, kinoconvict ka. Amen? Kinakausap ka. Kaya kapag kinausap ka ng banal na Espiritu, huwag mo nang patigasin ang puso mo. Amen? Kasi, pag sumunod ka sa Kanya, merong magandang bagay na mangyayari sa'yo. Tama po ba, Ate Linda? Sabihin mo nga sa katabi mo, may magandang mangyayari sa buhay mo. Hallelujah! Palakpakan ulit natin ang Diyos. Amen. So, ang ating pag-uusapan ngayon, ang timpo natin, glorifying God in our lives, and ang subtopic niya, aligning our lives to the will of God. Pag sinabing align, ano yung bakit kailangan i-align? Alam mo, sa mga tricycle driver, alam yan eh. Maging sa mga shop, sa mga motor shop, o sa mga, hindi lang sa motor shop, sa mga, lahat ng mga sasakyan. Pag ang sasakyan ay wala sa line, kapag ikaw ay sumakay, hindi ka magiging komportable. At lalo na yung driver. Tama po ba? Tama po ba, brothers nga, asawa ni Sister Jean? Brother Romeo, di ba? Kasi may sasakyan siya. Pag wala na sa line ng sasakyan, kahit hindi ka driver, pag sumakay ka, hindi ka komportable. Manginginig ka, sabi ni Bishop. Hindi ka komportable. Hindi maganda ang rides. Tama po ba? Kahit sa motor, pag ang motor wala sa line, hindi maganda ang rides. Hindi ka komportable. So, ang ibig sabihin po ng align, nung tinignan ko kay Mr. Webster, ang sabi doon, yung salitang align, to put in the correct position. Tama ba ba? To adjust in the correct line. Ilalagay, itatama ka. So, dito po sa teksto natin, ang sabi po dyan, mas maganda kasi yung sa Good News. Ang sabi po sa Good News Translation, neither must you surrender any part of yourselves to sin to be used for wicked purposes. Ano daw ang sabi? Huwag mo nang isuko o ipagamit ang sarili mo sa kasalanan para ito'y maging kagamitan o kasangkapan ng kasalanan. Kundi ang sabi niya, ibigay mo ang sarili mo, give yourselves to God as those who has been brought from death to life. Hindi niyo ba alam na tayo'y patay dati? Wala tayong relasyon sa Panginoon nung tayo'y makasalanan pa. So dahil sa naging buhay lamang tayo, nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng buhay, dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dahil niligtas ka niya, hinango ka niya sa putik, hinango ka niya sa kadiliman, sabi ng sulat ni Apostol Pedro, ang sabi doon, hinango tayo sa kadiliman at dinala sa kagilagilalas na kaliwanagan. From darkness to light. So kaya naman may karapatan na sabihin sa atin ng Diyos na dapat ang buhay natin ay huwag nang ipagamit bilang kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Amen po ba? Sabihin po natin kasangkapan. Amen? Kailangan po ang sabi rito, let us submit, let us surrender ourselves to God as those who have been brought from death to life, and surrender your whole being to Him to be used for righteous purposes. May layunin ng Diyos kung bakit iniligtas tayo. Yung original creation, yung original plan of God for the people, for us, is to be used for His purposes. To be used for His glory. Amen? Amen po ba?
Sabihin mo sa sarili mo, kagamitan ako para sa kabanalan ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. At ang sabi niya rito, to be used for righteousness or for righteous purposes. Verse 14, sin must not be your master. Hello? Minsan, ang sin ang nagmamaster sa atin. Amen? Hindi dapat. Sin must not be. Alam mo yung salitang must? Sa mga teacher, sa mga school, pag sinabing must, your attendance is a must. Ibig sabihin, hindi mo talaga yan ipagpaliban. Tama po ba, ma'am? May mga teacher tayo dito eh. Kailangan. It is a must. At it is a must din na ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen? For you, for us, including myself, to enter into the kingdom of God, we need to align ourselves into the will of our Father which is in heaven. Amen? So ang tanong po, paano natin i-align ang ating sarili sa kalooban ng Diyos? How can we align ourselves to the will of God? We can align ourselves to the will of God in according to our text by submitting and surrendering our desires, our decisions, and our actions. Tatlong bagay ang ating gagawin for us to glorify the Lord. Amen? Our desires, our decisions, and our action to glorify Him in all that we do. Kasi ang sabi ng 1 John chapter 5, sabi doon, pag mahal mo ang Panginoon, you must obey Him. Pag mahal natin si Lord, kailangan natin siyang sundin. Amen? So number one po, how can we align ourselves to the will of God? Number one po, we need to surrender our desires. Bakit po? Ano ba yung desire? Anong nasa desire natin? May distraction. Ano yung nasa pagnanasa ng tao? Bakit kailangan isuko ang pagnanasa mo, yung desire mo? Ano ang sabi doon sa verse 10? Sa verse 10 po, verse 13 ng text natin. Ang sabi doon, sabi sa Tagalog, upang hindi maging kasangkapan sa paggawa ng kasalanan. Alam nyo, minsan, kailangan talagang ipasakop ang desire kasi pag hindi yan ipasakop, madalas, gaano kadalas ang minsan po yung desire natin, yun ang kalimitang nagpapalayo sa perpektong kalooban ng Diyos para sa atin. Hello? Yung desire natin, kapag hindi yan tama, pag hindi yan napasakop, pag hindi yan na-align, doon nakasentro sa kalooban ng Diyos, sigurado po, yung sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga salita, sa kanyang sinulat, na pwede yang maging kasangkapan at sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kailangan ipasakop, kailangan ibigay, kailangan isubmit. Amen? Natandaan ko ang sabi ng Biblia, hindi natin kayang i-resist ang demonyo, yung mga gawa niya, unless we submit ourselves to the Lord. Amen? Tama po ba? Wala kang kakayahang ilabanan ng demonyo, ang mga gawa niya, ang gawa ng laman, ang gawa ng kasalanan, unless you submit yourselves to the Lord. Then, ang sabi niya, submit yourselves to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen? Alam mo, yung simpleng ilustrasyon, para totally hindi ka habulin ng demonyo. Ito yung kalimitan. Siguro wala namang masyadong masilan dito. Napapansin niyo ang langaw? Langaw? Ano nga sa Ilocano langaw? Ngilaw. Ngilaw? Ngilaw. So ang ngilaw, ang kalimitang gusto niya yung marumi, yung mabaho. Ang isang tao, pag sinusundan ka ng ngilaw, lalo na sa puwit mo, ibig sabihin hindi ka naghugas ng maayos. Tama po ba?
Hello? Alam mo, parang ganun ang demonyo. Susunod-sunod yan sa'yo. Pag may ground siya na nakikita. Amen? Kasi wala naman siyang karapatan na magdirekta siya. Na ikaw ay kanyang banatan. Wala siya. Wala siya. Kaya nga sabi niya, powerless na siya. Di ba nung namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay? Wala na siyang kapangyarihan. Maging yung stings of death, yung poison, yung kamandag ng ng kamatay, wala na. Unless otherwise, makakita siya ng ground sa buhay mo. Ano yung mga ground, mga legal ground? Alam mo, kasalanan, yung mga desire na hindi maganda, di ba? Etc. Yung mga bagay na hindi nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon sa buhay mo, may legal ground ang demonyo para ka lapitan. Di ba ang demonyo spirits? Espiritu siya. So, hindi siya makaka-atake physically pag wala siyang object na gagamitin. Naiintindihan natin? So, ang object na ginagamit ng demonyo para tayo ay labanan, yung mga kasalanan na yan. Yung mga desire na yan, hindi maganda. Amen? Hello? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, offer your bodies as a living sacrifice. Bakit kaya bodies, katawan? Kasi ang katawan natin, alam naman natin ito, katawan natin ay composed ng eyes, ears, nose, mouth, hands, feet. Diba? Composed yan. So kapag hindi yan nakasuko sa Panginoon, may posibilidad na gamitin niya ng demonyo para gumawa ng kasalanan. Natatandaan ko yung isang born again daw siya. Nangyari yung kaaway niya, masyado siyang minamaliit. Sabi niya, talagang parang ayaw niya na makapagpigil. Sabi niya, pasalamat ka na lang na naisama ito sa bautismo. Di ba? Alam mo, kailangan talaga nating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Tama po ba? Kailangan nating isuko. Sapagkat yung natural natin na desire, minsan yung lalo na yung puso, alam mo yung puso, pag pinairal mo ang puso, wala yung wisdom, yung isip. Sabi ng Biblia, sabi ng Jeremiah, the heart is very deceitful. Mandaraya ang puso. Kaya nga mga young people, wag agad pairalin ang puso. Amen? Pag nakakita ng gwapo, parang tumibok agad. Wag agad. Wag ganun. Amen? Pairalin ang wisdom, pairalin ang isip. Amen? Pag nakakita ng magandang opportunity, wag agad dakma. Kailangan pag-isipan, ipag-pray. Kasi malay mo, baka yung opportunity na yan ang maglalayo sa'yo sa paglilingkod mo sa Panginoon. Kailangang isuko, isurrender. Sabi ng Jeremiah chapter 17 verse 9, the human heart, the Bible teaches that the human heart is deceitful above all else. Kailangan talaga yan isuko sa Panginoon. Pag nakasuko yan sa Panginoon, ang Diyos ang nagkontrol, sigurado, magiging tama ang tibok ng puso niyan. Amen? Kasi nakapaloob ka doon sa kalooban ng Diyos. Tumatawa si Carlo, parang may naiisip siya. Amen? Amen? Parang sinasabi niya, tama talaga, pastor. Kailangan wag pairali ng puso. Sumunod talaga sa Panginoon. Amen? Alam mo, kailangan yung continuous surrender. Yung patuloy na pagsuko, patuloy na pagpapasakop, para ang tibok ng puso mo, yung desire ng puso mo, magiging tama. Tama po ba? Para maging tama, para yung mga selfish motives, yung mga pride, mawala na yan. Okay lang kung fried chicken kasi nakakain. Kung pride lang, di ba Ate Linda? Kung pride lang, Brother Dennis, kung pride hindi maganda mapait yan Pero kung may chicken, fried chicken, okay yan, salo-salo tayo. Di ba?
Kaya dapat po nating isubmit ang ating mga pagnanasa sa Diyos, sapagkat when we submit our desires to God, we are acknowledging His sovereignty. Yung kanyang control, yung kanyang kalooban. Sinasabi mo, Lord, not my heart desire, but let yours desire be done in my life. Amen? Yung yung anak ni Sister Jean? Anong pangalan nga nito? Si Eunice. Parang gumana siya. Ganda, di ba? Sabi niya, tama talaga, Pastor. Kaya mag-i-study hard talaga ako. Amen? Amen po ba? Parapakan po natin ng Panginoon. So, ang pag-submit po ng ating desire ay tanda ng pagpapasakop natin sa Kanya at pagkilala na siya talaga ang ating Panginoon. Amen? Nagpapakita ito ng pagsunod at pananampalataya. Amen po ba? So, yung una po, desire, yung ating desire. Pangalawa, kailangan nating isuko not only our desire, but our decision. Why we need to surrender our desire? What is the connection of your decision to your desire? Ayan. Sabi, sir, ako po, sasagot. Amen? What is the connection of your decision to your desire? Kasi po, alam niyo na po ang sagot niyan. Kapag hindi ho tama ang desire mo, pag hindi yan nakasuko sa kagustuhan ng Diyos, yung magiging decision mo ay talagang tiyak na mali. Tama po ba? Tama po ba mga kapatid? O may tama tayo? Kailangan po nating isuko. Kailangan nakasuko ang ating mga desisyon. Kailangan sinasanggunin natin si Lord. Kailangan sinasanggunin natin siya. Inuuna natin siya. Kailangan ini-inquire natin si Lord. Hindi yung laging gumagawa lang tayo na hindi natin isinasama ang Panginoon sa mga plano natin. Let us include the Lord in our plans. Let us include the Lord in our decisions. Sapagkat hindi ka na ang nagmamayari ng buhay mo. Ang nagmamayari na sa buhay natin, si Lord na, hindi na ikaw. Tama po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, hindi ka na pala ang nagmamayari ng buhay mo. Okay? Maging asawa mo, hindi. Si Lord na nagmamayari niyan. Amen? Kasi kung sinasabi mong ikaw ang nagmamayari niyan, mahihirapan ka na baguhin yan. Idulog mo sa Panginoon. Isumbong mo kay Lord kasi si Lord na nagmamayari niyan. Kaya yang i-repair, kaya yang gawing bago, ayusin, i-align ang anumang nakikita na hindi tama sa harapan ng Diyos. Amen? Ang tatay namin noon, isang halimbawa po ang tatay namin. Tatay ko talagang, kaya siguro siya tinawag na badong kasi pag nalalasing ang tatay ko, pag wala ng laman yung baso ng alak, pati yung baso kinakain. Ginangat-ngat ng tatay ko yung baso. Ano siya? Yung tatay ko talagang yung malaking tao siya, walang nakagaya sa amin. Nung nagtatrabaho siya sa pabrika ng mga gulong, tawag sa kanya Big Boy, Buddy. Kasi matindi yung performance siya, laging may award siya sa company. Yung Manhattan Rubber, diyan siya nagtrabaho. Kaya lang, ang nangyari sa kanya, dahil wala pa nga siya sa Panginoon, marami siyang bisyo. Pag nalalasing siya, sabi niya, pag may dumaan dito, titirahin ko. Diba? Pag lasing yan, pag may naririnig lang na boses, talagang inaan niyo, tama ka? Yan ang tatay ko. Tapos talagang problema siya talaga ng nanay ko. At maging kami rin, kasi nag-aral po kami noon. Hindi po namin naranasan yung pag-aaral na pag nag-snack na, snack time, break time, yung iinom ka ng yung juice, kakain ka ng burger, wala po. Ang baan po namin ng piso.
Minsan wala pa. Pag humingi ka sa magulang mo, sasabihin bakit? Pera lang ba ang, kaya ka nag-aaral? Pera lang ba ang nagusto mo? Tapos yung uniform ko noon, 2 lang. Wash and wear. Kaya, pag dumating po ang sa loob ng 1 taon, pag natapos ang 1 taon, makikita mo yung damit ko na manipis na. Amen? Makikita mo na ang tiyan ko pagka isinuot ko. Manipis na. Kaya nung na-born again siya, nagpasalamat kami sa Panginoon. Kasi nung hindi pa sa born again, nung nalaman niyang na-born again kami at ang nanay ko, pinatalon niya sa bahay namin ang nanay ko. Pinatalon niya sa bahay. Hinabol niya ng itak. Ganon kabait ang tatay ko po. At marami siyang bisyo. Nagsusugal din siya. Amen? Pero sa awa ng Diyos, sa patuloy na pananalangin po ng nanay ko at pagluhod niya sa Panginoon. Kasi kami noon, wala pa naman talaga kami nung yung talagang sincero na pananalangin na ginagawa sa tatay namin. Kasi maliit pa naman kami noon. Dahil po sa pagluhod at pananalangin ng nanay ko, naborn again ang tatay ko. Amen? Naborn again ang tatay ko. Nung first time na naborn again siya, nagkaroon ng gawain sa bahay. Yung pastor na nagpipreach, pumasok yung kumpare ng tatay ko at inunday ng saksak. Buti lang nakita ng tatay ko na gano'n niya, natabig niya, pero tinamaan dito ang tatay ko. Dahil na-born again ang tatay ko, pasalamat yung kumpare niya na na-born again ang tatay ko. Kung hindi, malamang napatay din ng tatay ko yon. Kasi ang pamilya po ng tatay ko, pamilya ng kriminal. May mga sila, may mga anting-anting. Kaya nagpapasalamat ako na pinalaya ng Diyos ang tatay ko at naborn again siya. Yung kanyang orasyon, isinuko niya sa Panginoon. Yung kanyang mga ginagawa na masama, isinuko niya sa Panginoon. Amen po ba? May imposible ba sa Panginoon? Walang imposible sa Panginoon, kaya wag mong husgahan ang katabi mo. Wag mong husgahan ang mga taong nakikita mo. Ang kailangan mo lang, maging kabahagi ka sa pagbabago ng Diyos sa kanyang buhay. Ipag-pray natin sila. Dapat ang church maging hospital na doon dinadala ang mga may sakit para i-align sa Panginoon. Amen po ba? Dapat ang church ay maging hospital na ang may mga karamdaman, na ang may mga diferensya ay mai-align at may tama sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Kapag ang ating desire, kapag ang ating desisyon ay naging tama, makikita mo na sa lahat ng desisyon mo, the Lord will go with you. Di ba nung sabi sa Psalms, maging yung papalabas mo, maging yung papasok mo, pagpapalain ng Diyos. You're coming out and you're coming in. The Lord will bless you. Pero may kondisyon doon. May kondisyon. You need to surrender your desires and your decision to the Lord. Hallelujah, malapit na po si Lord bumalik. At yung mga palatandaan ng huling panahon, this is now the last days and the last days. Amen? Huling panahon na ng mga huling panahon. At ang sabi ng mga palatandaan, rumors and wars. Amen? Earthquakes from different places and countries. At maging yung mga palatandaan, yung mga bata, magiging suwail na. Totoo po yun, mga bata. Pero yung mga bata, parang walang puso. Makakapagsabi ka na walang puso. Binubugbog, pinagtutulungan, maliit. Marami tayong napapanood sa Facebook, minsan umiiral yung flesh natin. Parang nadadala yung emosyon natin. Pero sila yung mga pinagtutulungan. Amen? Alam mo, agree ako doon sa sinabi ni Ruben Padilla, nababaan yung penalty. Yung sa 10 taon, gulang. Kasi ginagawa na lang nilang panangga. Alam mo yung mga bata, ginagamit din ng mga matatanda para hindi malapatan ng hustisya yung ginagawang kriminal.
kriminalidad ng mga bata, ng mga kabataan. Tandaan po natin, this is now the end times na ang mga masama magpapakasama, ang mga righteous righteous. So, paano ka magiging righteous kung hindi ka umaatin sa mga gawain? Paano ka magiging right before the Lord kung hindi ka nakikipag-usap sa Kanya? Paano ka magiging righteous kung hindi mo pinag-aaralan ng salita ng Diyos? Amen? All the formula, all the powers that we need ay nasa salita ng Diyos para baguhin tayo. Hello mga magulang at mga kapatid. Sabi nga ng Revelation, kung napapakinggan mo ang tinig ng Diyos, huwag mo nang patigasin ang iyong puso. Amen? Let not your heart be hardened. Amen? Kailangan mag-bow down ka sa Panginoon. Mag-bow down tayo sa Lord. Aminin natin. Lord, hindi ko talaga kaya. Lord, kahit anong gawin ko, hindi ko talaga kaya. Parang kanta ito ni Michael B. O ni Andrew E. yata. Na gusto kong bumait pero di ko magawa. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Yun ang sinabi ni Apostol Pablo. May gusto siyang gawin pero hindi niya kayang gawin. Amen? Alam mo, hindi naman talaga natin kayang gawing magbago. Amen? Kahit sa mga bata. Kahit nga si Kairos. Lagi kong pinagsasabihan, Kairos, hindi ka namin kayang dalhin sa langit. Bawal ang sabit sa langit. Hindi katulad yan ng malaking organisasyon na ipagdasal lang daw. Sasama na. May ganun ba? Walang ganun. Personal ang kaligtasan. Personal relationship. Amen? Maging ang asawa ko, hindi ko yan kayang dalhin sa langit. Personal yan, ikaw mismo. Kasi personal ding namatay. Ibinigay ng personal ng Diyos Ama ang kanyang anak para mamatay sa ating lahat. Para tayong mga sumampalataya at naniwala sa Kanya ay maliligtas at hindi na mapupunta sa dagat-dagatang apoy. Hello? Amen po ba? Nariyan pa po ba kayo? Para biglang tumahimik. Alam mo, dapat maging seryoso tayo when it comes to listening to the Word of God. Amen? Kung wala namang Bible app ang cellphone mo, huwag mong buksan. Tama po ba? Pero kung may Bible app dyan, buksan mo yung Bible app lang. Huwag yung lagi kang tingin ng cellphone. Akala mo, kahit hindi yan nakikita ng pastor o ng kapatid mo. Di ba? Sabi lang sa kanta, God is watching. Hindi naman distance, mali yun. God is watching. Hindi lang sa distance na nagkakatingin. Presente siya, nandyan, nakikita. Amen? Malapit ang Diyos. Nakikita niya ang mga ginagawa natin. Kaya nga, lagi niyang invitation, lagi niyang sinasabi, lagi niyang utos, come unto me. Offer your life to me. Surrender your heart to me. Kasi, alam ng Diyos, kapag hindi natin isinuko sa Kanya, magkakasala talaga tayo. Mapapariwara talaga ang buhay natin. Tiyak na gagamitin ito ng demonyo bilang kasangkapan para gumawa ng kasalanan. Amen? The Lord is talking to us this morning. We need to surrender our lives to the Lord. Our desire, our decisions. And pangatlo po, why we need to surrender our desires and our decision. Pangatlo po, we need also to surrender our action. Kasi po, pag hindi mo sinurrender ang desire mo, magiging magulo yan. Magiging masalimuot. Pangalawa, sigurado yung decision mo magiging masalimuot din. Tama po ba? May sinabi nga, may narinig ako na preaching, pag nagsimula ka ng mali, tiyak magtatapos ka ng mali. Tama po ba? Kahit yung pagsuot ng pagsuot na ito, for example, na pagsuot ng pulo, pagbutunes, pag sinimulan mo niya ng mali, magtatapos siya ng mali. So, ano gagawin mo? Kailangan simulan mo sa tama na pagbutunes. Kasi pag mali yan, tiyak na mali din ang mangyayari.
Amen po ba mga kapatid? We need to start right before the Lord. At mangyayari lamang yan kapag ang desire mo, ang decision mo ay tama. Pag nangyaring tama yan, ng dalawa na yan, mahalaga yan eh. Pagdating ng action, sigurado po magiging tumpak. Amen? Yung tatlong bagay na yan, napaka-importante yan. Siguraduhin na ang desire mo ay nakasuko sa Panginoon. Pag nakasuko ang desire mo sa Panginoon, whatever your decision that you will make in your life, sigurado pagdating sa application, magiging tumpak yan. Tama? Tama po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, yung sa talinghaga, sa bahay na nagtayo ng bahay, you need to build the foundation of your house to the rock. Kay Kristo. Kasi matibay. Amen po ba? Kasi pagdating ng mga bagyo, sigurado magiging matatag yan. We need that our life is continually na naka-align, na naka-connect. Doon nga sa anong Wednesday, maganda po yung pag-aaral, alam nyo. Nakaka-bless talaga at maganda yung sit-up kasi lahat kami nag-participate. Anong Friday pala? Kasi maganda yung nag-aaral, hindi lang yung pastor ang nagsasalita, kundi maging kayo may interaction. Mahalaga po yung upang malaman mo kung ano talaga ang kahulugan o anong sinasabi ng salita ng Diyos. Mas maganda yung naipo-pronounce mo, nasasabi ng bibig mo. Kasi there is power in proclamation. There is power in our tongue. Amen po ba? Kaya we need to practice what we receive. Kasi pag dumating yon, sigurado po, God will smile. The Lord will smile. Ay sabi, si Ate Linda talaga, oh. Grabe nung marinig niya na may gawain. Hindi na siya nagdalawang isip, pumunta talaga siya. Yun ang desire ng Christian. Pag may gawain, pag alam na may gawain, inuuna talaga. Kaysa namang alam siguro, kung hindi ako nagkamali, pagod pa yun si Ate Linda, galing sa check-up. O galing ng hospital. Pero nung marinig niya na may gawain, pumunta siya. Amen? We need to seek the Lord first in our lives. Dapat siya yung pinakauna sa atin. Kasi siya yung una nagmahal sa atin eh. Amen? Hindi ho fair sa Panginoon kung sarili natin ang inuuna natin. Tama? Minahal tayo ng Lord. Amen? Iniwan niya ang karangyaan sa langit para ipadama sa iyo na tunay kanyang mahal. Alam niyo, napaiyak ako doon sa worship. Yung lyrics ng songs. Maging ngayon nga, nararamdaman ko pa rin. Alam mo, kahit hindi ka sabihin, pagka naintindihan mo, grabe yung mensahe ng songs na yun, yung worship na yun. Diba? Kailangan maging grateful tayo sa Panginoon. May friend tayo na ganun. Na nagmahal sa atin, nagpatawad sa atin. Amen? Minahal niya tayo. Amen po ba? Dapat suklian natin ang pagmamahal ng Diyos. Sa umagang ito, sa conclusion po natin, kailangan po nating isoko ang ating buhay sa Kanya. Gusto mong maranasan ng Diyos, kailangan lagi kang nakakonect sa Kanya. Amen? Gusto mong maranasan yung pagtatagumpay kahit may problema, na hindi ka mag-worry. You need to stay connected to the Lord. You need to align yourself before the Lord. Kasi ang problema hindi talaga yan mawawala. Ano yan eh?
inaalaw ng Diyos ang problema for us or for you and for me to prove your faith in the Lord. Tama po ba? Kasi kung walang problema, paano malalaman? Masusubukan na tunay kang nagmamahal sa Kanya. Parang sa mga nanliligaw din, mabalik tayo doon. Backward, rewind. Sino rito nagmahal na? Sino rito yung mga may asawa na? Di ba? Pag mahal mo siya, ano gagawin mo? Di ba susundin mo siya? Gagawin mo? Hindi lang gagawin mo, kundi ang yung isa naman, ng babae, susubukan ka kung talagang mahal mo talaga ako. May testing. Amen? May trials. Amen? Kairos, ba't ka nakasmile? Naranasan mo na ba? Diba? O may nililigawan ka na sinabi sa'yo? Merong trials and testing, inaalaw ni Lord to prove our faith in obedience to the Lord. Amen? Sukatan yan, Ate Linda. Sukatan. Sukatan yan, Brother Dennis. Sukatan ng ating paglilingkod sa Kanya kung gaano tayo lalim ang ating relasyon sa Panginoon. Amen? Baka sabihin, naglilingkod yan lang dahil pinagpapala mo. Di ba katulad ni Job? Marami tayong example sa Bible, si Job. Di ba? Yung mga Israelites. Yung 5,000 na pinakain ng Panginoon. Di ba gumawa sa ng himala? 2 tinapay at 5 isda. Sabi kaya nung napatunayan ni Jesus na ang mga tao kaya lang sumusunod sa Panginoon dahil sa himala, pagdating ng mga pagsubok, anong nangyari? Nung hinuli na ang Panginoon, saan sila? Wala na. Pati yung mga alagad, nagsitakbuhan. Iniwan si Jesus. So, hindi talaga mawawala ang mga trials and testing. Pag naging Kristiyano, katandaan mo, ang Kristiyano, it is not a bed of roses. Hello? Tama ba? Hindi puro hallelujah lang. Tama ba, Brother Ronald? Si Brother Ronald, maraming testing din yan Bago yan naging gwapo. Katulad ko. Hindi tumawa yung asawa, hindi siguro narinig. Diba? Maraming po, yung testing and trials, kakambal na po natin yan bilang Kristiyano. Pag nag-Christian ka, expect the unexpected. Amen? Kahit yung kapatid mo, uusigin ka, ipipersecute. Kasi ano niyan, part na yan ng life bilang Christian. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, totoo nga, kakambal na nga ng pagiging Kristiyano ang mga pagsubok sa buhay. Amen? Palabakan po natin ang Panginoon. So we need, in conclusion, sa pagtatapos po, sa biyaya ng Panginoon, patuloy tayong sumuko sa Kanya. Pag nakasuko ka, lapat buong buo. Kasi ang sabi ng Panginoon, pag nagmahal tayo buo, kasi minahal din tayo ng buong buo. Amen? Love the Lord your God with all your heart. Hindi niya sinabi, love the Lord your God, yung 3/4 o half, kalahati. Kundi sabi niya buo. Amen? So ngayong hapon, purihin ang Panginoon. Palapakan po natin si Lord. Are you blessed this morning? Gawin po natin yung desire, yung action natin, yung decision natin in action. Patuloy nating ilagay sa Diyos ang ating buong buhay. Alam mo yung pagiging Christian, may effort yan. Hindi effortless. May effort yan, may gagawin ka. You need and we need to participate what the Lord is saying to us. Amen? Let us all stand, amen? Hiniling po natin ang ating bishop na tayo ay patuloy na i-guide sa pagsamba sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah.